Alam nyo ba dito sa Greenland ay mayroon din ditong mga ukay-ukay? Ito yung mga gamit na kung saan ay dinodonate na ng mga tao kapag hindi na nila kailangan. Kaya dinadala ito sa isang lugar kung saan binibenta na lang sa murang halaga para mapakinabangan. Marami din namang mga tao dito ang gusto ang mga second hand dahil nga mura lang yung presyo. Ngayong araw mga kabayan ay pupunta tayo dito sa ukay-ukay ng Greenland o yung mga sikanhan na mga gamit na binibinta na lang sa murang halaga. Bali tapos na pala itong duty ko at half day lang yung trabaho ko kapag Sabado. Yung misis ko naman ay Lunes hanggang Biyernes lang yung kanyang trabaho. Pagdating naman ng Sabado ay wala siyang pasok kaya madalas siya dito pumupunta sa ukay-ukay. Halos naman ng mga gamit dito namin na sinusuot ay nasa ukay lang binibili ng aking misis. Hindi kasi siya bumibili dito ng mga brand new dahil nga sa sobrang mahal at mas makatipid kasi pag bumili ka dito ng mga ukay o sikanhan dahil nga sobrang mura lang at matibay naman yung mga pagkagawa dito. At ito na nga ay papasok na tayo dito sa isang lugar kung saan dito dinidisplay yung mga gamit na mga second hand o yung mga ginagamit na at dinodonate nila dito para mapakinabangan at makabili din yung mga tao na gustong bumili ng mura ay dito nila dinadala at dito din pumupunta para bumili. Ito naman yung misis ko ay gusto niya daw ma-experience yung skiing mga kabayan sa snow dahil nga hindi ko din na-experience ito at first time namin itong gagawin kaya namili kami dito ng mga gamit. Kaso nga hindi namin alam kung paano ba, kung ano ba yung klaseng skiing yung gagamitin namin at nagtanong nga kami dito sa mga nagbabantay kung anong klase ang aming gagamitin. Sinabi niya kasi mayroon daw kasi yung mga skiing na ginagamit sa mga matataas ng bundok ng mga snow, mayroon din doon sa mga flat lang o sa mga beginner. Kaya nga nagtanong kami dito para malaman namin at magamit namin kung ano talaga yung bibili namin na para sa amin. Pumili na din nga kami dito ng mga warmer at mga jacket na susuotin din namin kapag kami na ay mag-skiing. At ito na nga ay nakarami na nakuha yung misis ko ng mga jacket dito at mga damit. At ito yung napili niya na gagamitin namin mga kabayan. Bali mayroon na siyang sapatos at mayroon na din yan siyang pangtukod. Alam niyo ba kung magkano lang ito lahat ang nabili namin, nagamit namin para sa skiing ay umaabot lamang siya ng 300 Danish kroner or nasa 2,400 pesos sa pera natin mga kabayan. Sobrang mura lang talaga pag bumili ka dito ng mga sikanhan. Pagdating nga dito ay sinukat ng aking misis yung jacket. Paghugot niya nga dito sa bulsa ay may nakita siyang $1. Ang sabi ko, yung jacket mo na yan ay hindi yan yung may-ari ang taga dito, kundi dayo yan dahil nga mayroong dollar na nakalagay kasi kung Danish kroner yan ay taga dito lang yung nagsuot niya. May event kasi dito minsan mga kabayan kung saan may paligsahan sila sa skiing. Kaya itong mga gamit na to ay malamang sa ibang lugar ito gaya ng mga US, Canada at part ng mga Europe. At ito naman sa akin ay sinukat ko ay talagang saktong-sakto lang din. Pagkatapos nga naming magsukat ay umalis na agad kami papunta doon sa area mga kabayan kung saan kami mag-skiing. At samahan nyo kami at ipakita namin dito yung lugar kung saan yung mga tao dito ay nag-held sila ng mga events sa skiing. Pagkababa nga namin dito ay nagmamadali yung aking misis dahil nga nakita niya doon sa kabilang kalsada yung inaalagaan niya dati sa daycare center. Ganito yung mga bata dito kapag kasama nila yung mga magulang nila ay meron sila ditong parang palanggana or skateboard ba yan na hinihila sila kapag ganitong winter. At ito na nga mga kabayan, bali pupunta na kami ng aking misis kung saan kami mag-practice ng skiing. Hindi naman kalayuan dito yung area kung saan hinihil at yung naglalaro yung mga tao dito ng skiing dahil umaabot lamang sa 5 minutes yung biyahe at mararating mo na. Pagkarating nga namin dito ay binuksan ko nga yung sasakyan dahil nga dito ko nilagay yung mga gamit namin. At ito na nga ay isa-isa na naming binaba ito. Bali nakapack pa pala ito dahil nga bago ito mga kabayan display pero gamit na ito na second hand dahil nga lahat ng mga gamit doon ay mga second hand lang pero kahit paano ay matibay din naman ito mga kabayan at hindi naman siya sira at okay na din to dahil nga medyo mura lang yung pagkabili namin kaysa bibili kami dito ng bago na napakamahal talaga. Tumingin nga kami nito ng presyo sa mall kapag bago siya
pala, ang isang set nito ay umaabot sa 2,000 Danish kroner kung sa pera natin ay umaabot sa 16,000 pesos. Sa isang tao pa lang yun mga kabayan. Kung dalawa kami ang bibili ay aabot ng nasa 30,000 pesos o 32,000 pesos sa pera natin. Dahil nga sikanhan lang ito mga kabayan ay nabili lang namin ito ng sobrang mura. Kung sa Danish kroner lang ito mga kabayan ay nasa 300 Danish kroner lang ito lahat nabili namin. Kasama na yung warmer, sapatos, mga tungkod at yung sa ibaba na yung plate niya mga kabayan ay nabili namin ng 300 Danish kroner. Kung sa peso naman mga kabayan ay nasa 2,400. Isipin mo ang layo-layo talaga mga kabayan ng presyo. Kaya nga halos na mga gamit namin ni Mrs. dito mula sa bonnet, mga jacket, sapatos, mga t-shirt ay halos na sa okay lang talaga kami bumibili. Dahil nga makakabili ka dito ng mga 20 Danish kroner lang ng mga jacket, mga t-shirt. Kung sa peso mga kabayan ay nasa 160 pesos lang. Kung bibili ka naman ng mga brand new ay napakamahal. Nung nasubukan nga namin itong skiing mga kabayan, kung titingnan mo yung mga tao dito ay parang tumatakbo lang sila, parang ang dali. Pero nung na-experience ko mga kabayan ay sobrang bigat ng aking katawan. May mga time nga dito ay talagang tumambling ako, natumba, pero hindi naman ako nabalian. May nagsabi nga dito sa akin na dapat daw magkaroon daw kami dito ng training na kung saan mayroong magtuturo sa amin kung paano mag-balance, paano gamitin yung tungkod. May nag-o-offer naman daw dito sa Greenland na kung saan pwede kang mag-training dito at hindi naman daw mahal yung babayaran mo at matututo ka daw dahil nga ituturo sa inyo kung paano ang pagbalas at ang tamang paggamit nitong tungkod na ito. Dahil nga ang sabi nila ay mas madali talagang matuto kapag mayroon kang coach. Sabi ko nga sa asawa ko dito kapag may time ay mag-undergo kami dito ng training kung paano ito gagamitin. Dahil nga nakikita ko yung iba dito parang lumilipad lang sila mga kabayan at tumatakbo na ang gaan ng kanilang mga katawan. Mayroon din akong nakita nitong isa kung saan parang lumilipad sa mga bundok. Parang iba na yung gamit nila doon mga kabayan, parang may mga spring na. Dito naman ito lang yung gusto namin dito dahil nga hindi sa delikado at sa patag mo lang dito magagamit yung ganitong mga paraan. Sa tagal nga namin dito nag-practice ay medyo natuto na din kami kahit paano. Ang kaso lamang mga kabayan ay medyo naramdaman na talaga namin yung lamig at yung mga kamay namin, yung mga ilong namin ay talagang kusang tumutulo na yung mga tubig. Dahil nga hindi maiwasan dahil sa lugar na dito ay sobrang lamig. At sa panahon nga ito ay hindi talaga nagpakita si Haring Araw mula umaga. Sa oras na ito ay alas 4 na at medyo madilim na yung mga paligid mga kabayan at hindi na talaga natin makikita yung araw sa mga oras na ito. Kaya naisipan na lang namin na umuwi na dahil nga hindi na namin talaga kaya. Dahil nga mahirap dito mga kabayan, magkaroon ka talaga ng frostbite dito or masisira yung mga balat mo, mga daliri. Sa sobrang lamig nga dito ay namula-mula nga itong pisngi ng aking misis. Dahil nga kapag nasubraan ka dito ng babad sa lamig ay magkaroon ng pula yung pisngi mo mga kabayan kapag ikaw ay maputi. Pero ako naman mga kabayan, hindi naman ako talaga maputi kaya hindi umipikto sa akin yung pamumula ng pisngi. Mga kabayan, hanggang dito na lang yung aking video. Sana i-subscribe nyo naman yung aking YouTube channel. Pindutin nyo na din yung bell notification para updated kayo kung may bago tayong mga video. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi and God bless you all po.